So, yun, hi. Ako si Jay. At ito ang kwento ko dito sa Canada. So, medyo matagal na nga nung huli ako nagkwento. Dahil, yun nga, hindi ako masyado naglalabas. And, this time, so lumabas ako dahil punta ako ng Vancouver sa downtown dahil magpapa-verify ako ng documents ko. So, pag nagpalit po kayo ng employer sa Canada, so kailangan nyo ipa-verify ulit yung mga documents nyo pag nag-change kayo ng employer. So kailangan nyo siyang ipa-verify sa Migrant Worker Office kung saan merong dito sa Surrey. Ito yung pinakamalapit, Vancouver. Kaya yun, doon ako pupunta. And 1.5 hour lang yung travel time ko dito from sa bahay going dun sa pagpapa-verifyan ko. And yun, 2 sakay, bus then SkyTrain. Dito is may masasakyan ng papunta ring airport. So baka pag pumunta na ako ng airport, baka dito din ako dadaan. So hindi ko pa na-try magpunta ng airport. So baka i-try ko one time bago ako mag-flight para at least alam ko na yung gagawin ko. So ayun, pag magpapa-verify kayo ng documents nyo dahil nagpalit kayo ng employer, nakahanap kayo ng bagong trabaho, so kailangan nyo ipa-validate, verify yung bago nyong contract. So kailangan kasi malaman ng Migrant Office Work Kinemerut na legit yung work na pinasok natin. Siguro parang ganun kasi nga pinapa-verify yung mga documents mo. So madami kayong kailangan i-prepare ng mga papers. Kagaya ng payslip, previous 3 months payslip, employment letter, job offer. Sa akin, ibinigay ko din pati yung LMIA ko eh. Tapos, meron ding sworn letter kinemerut. So, galing na yun dun sa Migrant Worker Office. Isasend yun via email. Then, ayun nga pala, may choice din kayong magpa-validate ng mga documents nyo. If malayo talaga sa inyo, pwede siyang ipa-courier. Ako kasi, mabilis lang eh. Sabi ko, babiyahin ko na lang eh. Meron yung nagpa-validate ng contract eh. Nakasabayan ko siya magpa-validate ng contract dahil uuwi din ng Pilipinas. Bukas na yung flight, tapos a day before lang ng flight nagpa-verify. So, ganun lang siya kabilis. Siguro wala pa silang 15 minutes nagtagal, verify na agad yung contract nila. So, habang papunta ako dun sa Migrant Worker Office, sabi ko maglakad-lakad muna ako. And then nakita ko tong view na to. And syempre, dahil nga mahilig ako mag-pictures, mag-video. Sana ako eh. Mag-me time sana ako eh. Yan o. Mag-emote sana ako dyan eh. Kaso, itong 2 sa likod ko, tinawag ako. Yan, nagpakuha sila ng picture sa akin. Siyempre, ako naman, kunyari, galing-galingan. Pero blurred lahat yan. Diba, nagturo pa ako eh. Then, yun nga, umakit na ako sa 6th floor. So, pang 6th floor po siya, yung pupuntahan ninyo. Philippine Migrant Worker Office. And mabilis lang yung verification, hindi kayo magtatagal. 10 to 15 minutes, basta ready yung mga documents nyo. So, huwag kayo mag-alala sa pagpiprintan nyo ng documents kasi sa baba, meron dong parang printing shop. Pwede nyo ipaprint lahat doon. Yun nga lang, medyo may kamahalan eh. Kasi parang nasa $24 din yung binayaran ko. Yan, print150@gmail.com. So, pwede nyo i-send dyan. Kaya, okay lang kahit may mga malimutan kayo may print. So, pwede nyo i-print. Then, after ko ma-verify yung documents, naglakad-lakad nga ako dito. Kasi nandito na rin naman ako sa Vancouver eh. So, naglakad-lakad muna ako. And explore ko yung kalsada, yung mga building, di ba? Parang tanga. Pinicturean ko yung mga building, binidyohan ko. And, syempre, yung mga above dito sa Canada, syempre, di ba? Mamboboso din tayo ng konti. Hindi, joke lang. So, wala.
para sa, dahil nga medyo matagal na rin ako dito, 2 years mahigit, naging normal na sa akin yung mga itsura ng mga tao. Yung mga puti, yung mga itim, yung mga brown, diba? Ganun natin sila i-define. Itim, puti, tsaka brown. So bahala na kayo kung sino yung brown. So tayo yung brown. Tapos may isa ako napuntahan na lugar. Sobrang daming sale, ang daming nagbebenta. Parang street siya na, hindi naman siya street na parang mall siya. Mall na sa mga tabi ng kalsada. Tapos nandun yung mga sale, apakagaganda, ang dami mong mabibili. Pag meron kang pambili. Ako kasi window shopping lang eh. Hindi nga, gusto ko lang maglakad-lakad. Then, nagutom ako. So, dahil may points ako kay McDonald's, pwede ko siyang i-convert into meal. So, nag-order ako ng breakfast meal. And libre, wala akong binayaran dyan. Dahil nga, may points ako, may McDonald's app ako, diba? Nakalibre ako ng breakfast meal. So, nakatipid pa ako. So, sa pagtutuloy ng ating pambobosa dito sa Canada, hindi, joke lang. Sa pagtutuloy ng kwento ko dito, so, yan po yung pinaka-downtown Vancouver na yan. And mas madami ang locals dito pag nandito kayo sa downtown Vancouver. Hindi kagaya sa ibang lugar, kagaya sa Surrey, sa Brampton, kung saan mas madami ang ibang lahi kumpara sa mga local. Kaya ayun, maganda maglakad-lakad. Makita mo talaga nasa abroad ka. And yun, almost 1 month na lang yung haantayin ko. Then uwi na ako sa Pinas, makikita ko na si Yuri. And hindi ko alam kung magkakaigi kami dalawa or papansinin niya ako or makuha ko yung loob niya in just 22 days lang ako sa Pinas eh. So hindi ko alam kung magkakaigi kami dalawa. Bahala na. And ang hirap din kasi wala din naman akong budget para pagtagal sa Pinas. Naghahanap na nga ako ng pagloloanan ulit eh, ng OFW loan eh. Kasi ang hirap talaga. Ang hirap pagka isa lang yung trabaho mo dito. Papatayin ka talaga sa bills. So yun nga, bilang kaligayahan, may nakita akong tindahan ng sapatos. Napakadami sapatos. Naglalaway ako nung nakita ko yung mga yan. So yun, wala naman ako pambili eh. Kung meron lang, binili ko na yung yan. Kung meron lang, binili ko na yan. Yung kay Jamorant na yan. Kasi maganda talaga siya. Laway na laway ako sa sapatos niya. Yung kulay niya, yung style. Hindi ko alam eh. $170 yata yan. So yun lang. Ako si Jay. Ito ang kwento ko. Bye bye.